Aklat ni Enoch, Kabanata 31, mga halamang mabango sa dulo ng lupa. At nakita ko ang iba pang mga bundok na may mga punong nagbibigay ng dagta. Ang dagtang ito ay tinatawag na Sarara at Galbanum. Sa ibabaw ng isa pang bundok sa silangan, sa pinakadulo ng lupa, ay nakita ko ang mga punong aloe. Ang lahat ng mga puno ay puno ng mabangong sangkap na higit ang tamis kaysa sa almendras. Kapag ang mga ito ay sinusunog, ang kanilang halimuyak ay higit na matamis kaysa sa anumang ibang amoy. Kabanata 32, ang puno ng kaalaman. Pagkaraan ng mga lugar na iyon, na puno ng mababangong halimuyak, ako ay tumingin sa hilaga at nakita ang 7 bundok na puno ng piling nardo, mababangong puno, kanela at paminta. Mula roon ay nagtungo ako sa itaas ng lahat ng bundok, sa kabilang dulo ng silangan ng lupa. Tinawid ko ang dagat Erythraean at naglakbay ng malayo. Dumaan ako sa tabi ng anghel na si Zochiel, at ako ay nakarating sa halamanan ng katuwiran. Doon ay nakita ko ang maraming puno, higit pa sa alinmang nakita ko noon. At sa gitna nila ay may 2 napakalaking puno na kahanga-hanga sa laki, kagandahan at karilagan. Naroon ang puno ng kaalaman na ang banal na bunga ay kinain ng unang mga tao at naging dahilan upang magkaroon sila ng kaalaman. Ang puno ay kasing taas ng isang pir. Ang mga dahon nito ay tulad ng sapunong karob. Ang bunga nito ay parang kumpol ng ubas at napakaganda. Ang halimuyak nito ay naaamoy mula sa malayo. Kaya aking sinabi, napakaganda ng punong ito at tunay na kaakit-akit ang anyo nito. At si Raphael, ang banal na anghel na kasama ko, ay sumagot, ito ang puno ng kaalaman na kinainan ng inyong amang si Adan at ng inyong inang si Eva. Dahil dito ay natamo nila ang kaalaman, nabuksan ang kanilang mga mata, nalaman nilang sila ay hubad, at sila ay pinalayas mula sa halamanan. Kabanata 33, ang mga hayop at ang mga lagusan ng langit. At mula roon ay nagtungo ako sa dulo ng lupa. Doon ay nakita ko ang malalaking hayop na magkakaiba ang anyo. Nakita ko rin ang mga ibon na magkakaiba sa hitsura, kagandahan at tinig. Sa silangan ng mga hayop ay nakita ko ang hangganan ng lupa kung saan nagtatapos ang kalangitan. At aking nakita ang mga lagusan ng langit na bukas. Nakita ko kung paano bumababa ang mga bituin ng langit. Aking binilang ang mga lagusan na kanilang dinaraanan at isinulat ang bawat isa sa kanilang paglabas. Isinulat ko ang kanilang bilang, mga pangalan, mga landas, mga kalalagyan, mga panahon at mga buwan. Ang lahat ng ito ay ipinakita sa akin ni Uriel, ang banal na anghel na kasama ko. Ipinakita niya sa akin ang lahat ng bagay at isinulat ang mga ito para sa akin. Isinulat din niya ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga kautusan at ang kanilang mga tungkulin. Kabanata 34, ang 3 lagusan ng hangin sa hilaga. At mula roon ay nagtungo ako sa hilagang dulo ng lupa. Doon ay nakita ko ang isang dakila at kahangahangang tanawin sa hangganan ng daigdig. At aking nakita ang 3 lagusan ng langit na nakabukas. Mula sa bawat isa sa mga ito ay lumalabas ang hilagang hangin. Kapag sila ay umiihip, nagdadala sila ng lamig, yelo, hamog na nagyayelo, niyebe, hamog at ulan. Kapag ang hangin ay lumalabas sa unang lagusan, ito ay nagdudulot ng kabutihan. Ngunit kapag ito ay lumalabas sa 2 iba pang lagusan, nagdadala ito ng kapinsalaan at matinding lakas sa lupa. Kabanata 35, ang 3 lagusan ng hangin sa kanluran. At mula roon ay nagtungo ako sa kanlurang dulo ng lupa. Doon ay nakita ko ang 3 lagusan ng langit na nakabukas. Ang mga ito ay katulad ng aking nakita sa silangan, kapareho sa bilang at sa kanilang mga daanan. Kabanata 36,
ang tatlong lagusan ng hangin sa timog, at mula roon ay nagtungo ako sa timog na dulo ng lupa, at nakita ko roon ang tatlong lagusan ng langit na nakabukas. Mula sa mga ito ay nagmumula ang hamog, ulan at hangin. Pagkatapos ay nagtungo ako sa silangang dulo ng langit. Doon ay nakita ko ang tatlong lagusan ng silangan na nakabukas, at sa ibabaw ng mga ito ay may maliliit pang lagusan. Sa bawat maliit na lagusan ay dumaraan ang mga bituin ng langit at tumatakbo sa kanilang mga landas, patungong kanluran, ayon sa landas na itinakda para sa kanila. At sa tuwing aking nakikita ang mga bagay na ito, pinupuri ko ang Panginoon ng kaluwalhatian. Patuloy kong pinupuri ang Panginoon ng kaluwalhatian, na siyang gumawa ng dakila at kamanghamanghang mga bagay upang maipakita ang kaniyang kapangyarihan sa mga anghel, sa mga espiritu at sa mga tao. Nilikha niya ang lahat ng ito upang sila ay magpuri sa kaniyang mga gawa, makita ang kaniyang kabutihan, at dakilain ang mga gawa ng kaniyang mga kamay magpakailanman. Kabanata 37, simula ng Aklat ng mga Talinghaga. Ito ang ikalawang pangitain na nakita ni Enoch, anak ni Jared, anak ni Mahalalel, anak ni Kenan, anak ni Enos, anak ni Seth, anak ni Adan. At ito ang simula ng mga salita ng karunungan na aking binigkas para sa mga naninirahan sa lupa. Makinig, kayong mga tao ng sinaunang panahon, at pakinggan, kayong mga darating sa hinaharap, ang mga salita ng banal na isa na aking ipinahahayag mula sa Panginoon ng mga espiritu. Mabuting ihayag ang mga salitang ito sa mga tao noon, at hindi rin dapat ipagkait sa mga susunod na salinlahi ang simula ng kaalaman. Hanggang sa panahong ito, wala pang kaalamang katulad nito ang naipagkaloob mula sa Panginoon ng mga espiritu, gaya ng ipinagkaloob niya sa akin. Natanggap ko ito ayon sa kaniyang kalooban at sa biyayang nagmula sa Panginoon ng mga espiritu na nagkaloob sa akin ng bahagi sa buhay na walang hanggan. At 3 talinghaga ang ipinahayag sa akin. Kaya't aking itinaas ang aking tinig at ipinahayag ang mga ito sa mga naninirahan sa lupa. Kabanata 38, ang unang talinghaga. Kapag ang kapulungan ng mga matuwid ay nahayag, ang mga makasalanan ay hahatulan dahil sa kanilang mga kasalanan at aalisin mula sa ibabaw ng lupa. At kapag ang matuwid na isa ay nahayag sa harapan ng mga matuwid at ng mga pinili na umaasa sa Panginoon ng mga espiritu, lilitaw ang liwanag para sa mga matuwid at sa mga piniling naninirahan sa lupa. Kung gayon, saan maninirahan ang mga makasalanan? Saan sila magtatagpo ng kapahingahan? Silang mga tumalikod sa Panginoon ng mga espiritu. Mas mabuti pang hindi na sila isinilang. Kapag ang mga lihim ng mga matuwid ay nahayag at ang mga makasalanan ay nahatulan, at kapag ang mga walang Diyos ay inalis mula sa harapan ng mga matuwid at pinili, mula noon ay hindi na muling makapaghahari ang mga makapangyarihan sa lupa. Hindi nila matitigan ang mukha ng mga banal, sapagkat ang Panginoon ng mga espiritu ay magpapasikat ng kaniyang liwanag sa harapan ng mga banal, ng mga matuwid at ng mga pinili. Sa mga araw na iyon, ang mga hari at makapangyarihan ay mabubuwal at ibibigay sa mga kamay ng mga matuwid. At mula noon ay wala nang makatatagpo ng awa para sa kanila mula sa Panginoon ng mga espiritu, sapagkat ang kanilang panahon ay nagwakas na. Kabanata 39, ang tirahan ng mga matuwid. At sa panahong iyon, ang mga pinili at banal ay bababa mula sa langit, at ang kanilang lahi ay makakasama ng mga anak ng tao. Sa panahong iyon ay natanggap ni Enoch ang mga aklat ng sigasig, puot, kaguluhan at paghatol. At sinabi ng Panginoon ng mga espiritu, ang awa ay hindi mapapasa kanila. Pagkatapos,
Isang ipo-ipo ang nag-angat sa akin mula sa lupa at dinala ako hanggang sa hangganan ng kalangitan. At doon ay nakita ko sa pangitain ang mga tahanan ng mga banal at ang lugar ng kapahingahan ng mga matuwid. Nakita ng aking mga mata ang kanilang mga tahanan kasama ng mga banal na anghel. Sila ay namamagitan at dumadalangin para sa mga anak ng tao. Ang katuwiran ay dumadaloy sa kanila tulad ng tubig, at ang awa ay bumababa sa kanila tulad ng hamog sa ibabaw ng lupa. At ito ay mananatili sa kanila magpakailanman. Sa lugar na iyon ay nakita ko ang pinili. Kasama niya ang katuwiran at pananampalataya. Nakita ko ang kaniyang tahanan sa ilalim ng mga pakpak ng Panginoon ng mga espiritu. At sa kaniyang panahon ay mangingibabaw ang katuwiran. Ang mga matuwid at pinili ay magiging di mabilang magpakailanman. At silang lahat ay magniningning tulad ng nagliliyab na ilaw. Ang kanilang mga bibig ay mapupuno ng papuri. Ang kanilang mga labi ay mag-aawitan ng kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon ng mga espiritu. Ang katuwiran ay hindi mawawala sa kanya, at ang katapatan ay hindi magmamaliw sa kaniyang harapan. At sinabi ko, nais kong manahan sa lugar na iyon. Doon naghahangad mamalagi ang aking espiritu, sapagkat iyon ang bahaging itinalaga para sa akin ng Panginoon ng mga espiritu. At sa panahong iyon ay pupurihin ko at aawitan ng kaluwalhatian ang pangalan ng Panginoon ng mga espiritu. Sa kaniyang kagandahang loob at kaluwalhatian ay pinahintulutan niya akong tumayo sa lugar na iyon. Sa mahabang panahon ay minasdan ko iyon at pinuri siya na nagsasabing, pagpalain siya magpakailanman, bago pa ang lahat ng bagay, at magpakailanman ay siya na. Walang katapusan sa kanya. Nalalaman niya ang daigdig bago pa ito malikha, at nalalaman niya ang lahat ng mangyayari sa bawat salinlahi. At ang mga hindi natutulog ay nagpupuri sa kanya at nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga espiritu. Pinupuno niya ang buong daigdig ng kaniyang espiritu. At nakita ko roon ang mga hindi natutulog na nakatayo sa kaniyang harapan. Sila ay nagpupuri at nagsasabi, pagpalain ka at pagpalain ang pangalan ng Panginoon magpakailanman. At ang aking mukha ay nagbago dahil sa aking nakita, sapagkat hindi ko na makayang titigan ang gayong kaluwalhatian. Kabanata 40, ang apat na tinig ng apat na banal na anghel. Pagkatapos nito, aking nakita ang 10,000 at 10,000 ulit na 10,000. Nakita ko ang napakaraming nilalang na hindi mabibilang o maisusulat ang kanilang bilang, na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng mga espiritu. Sa apat na panig ng Panginoon ng mga espiritu ay nakita ko ang apat na nilalang na nakatayo roon, na naiiba sa mga hindi natutulog na banal. At ipinaalam sa akin ng anghel na kasama ko ang kanilang mga pangalan, at ipinakita sa akin ang lahat ng mga lihim. At aking narinig ang tinig ng apat na nilalang habang sila ay nagpupuri sa Panginoon ng kaluwalhatian. Ang unang tinig ay nagpupuri sa Panginoon ng mga espiritu magpakailanman. Ang ikalawang tinig ay nagpupuri sa pinili at sa mga pinili na nasa piling ng Panginoon ng mga espiritu. Ang ikatlong tinig ay nananalangin at namamagitan para sa mga naninirahan sa lupa at humihingi ng awa para sa kanila sa pangalan ng Panginoon ng mga espiritu. At ang ikaapat na tinig ay nagpapalayas sa mga katunggali at humahadlang sa kanila upang hindi makalapit sa Panginoon ng mga espiritu at magparatang laban sa mga naninirahan sa lupa. Pagkatapos nito ay tinanong ko ang anghel ng kapayapaan na kasama ko at nagpakita sa akin ng mga lihim. Sino ang apat na nilalang na ito na aking nakita at narinig? At siya ay sumagot. Ang una ay si Michael, ang maawain at mapagtiis. Ang ikalawa ay si Raphael, na itinalaga sa lahat ng karamdaman at sugat
ng mga anak ng tao. Ang ikatlo ay si Gabriel, na itinalaga sa lahat ng kapangyarihan. At ang ikaapat ay si Fanuel, na itinalaga sa pagsisisi at sa pag-asa ng mga magmamana ng buhay na walang hanggan. Ito ang apat na banal na anghel ng Panginoon ng mga espiritu, at ang apat na tinig na aking narinig.